Okay, Lord. Okay, amen. So, makakulba ko narinig kita sa tubangan, no? Pero mula kis aganin di talang paghalata nga kita ginakulbaan. So, kisa no do, kung ako tawagon, pero nga sir, do, kisa daw naalangan ko. Kay kisabi, kunari ko diri sa simbahan, so, tanan nga profesyon, no, kumbaga, kipantay-pantay, abi kita dari. We are servants of God, so, kisa daw, no, awkward mo kang balan nga, sir. Okay lang kung sa kwan, sa school, or sa ibang nga place, pero sign of respect naman lang siguro. So, pwede nyo man ko tawagon nga, kuya or brad. Kaya kung ako nabi, ang ako nabi nga ginaisip, pastari ko din sa simbahan, we are all servants of God, pantay-pantay lang kita. So, by the way, kinagtindong naman kita, let us open our Bible ara sa itong presentation in Luke chapter 5. So, dari may gamay nga story dari. In Luke chapter 5, okay, verse 1 to 7. Let us read responsibly. Ako magabasa sa verse 1, and then kamo magabasa sa verse 2, and then pag abot natin sa verse 7, tanan kita magbasa. Okay. So, ang story nga dire is, ang title is A Miraculous Catch of Fish. So, muning title sang nga story. So, I will going to read the verse 1, and you will going to read the verse 2, hasta matapos kita sa verse 7. Okay, taran-taran kita magbasa sa verse 7. Okay, Luke chapter 5, verse 1. It came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. And Simon answering and said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. Okay, let us read. Verse 7, read. And they beckoned into their partners that they should come and help them. And they came and filled both the ships to sing. Okay, let us pray. Lord, most Father, Lord, salamat sa time na natag mo sa amon. Salamat man sa opportunity na magadala sa imo nga pulong, O Lord. Salamat man, Lord, nga sa mga members nga ready sa bang o sa mga bisita. Lord, kapangayog ko kaalam langit nun sa imo nga pulong. Nga Lord, ay hindi akon kaalam langit nun akong mahamba kundi imo lang gid, Lord, nga wisdom. Lord, ikaw gid magaguide sa amon nga ang imo nga pulong amon nga maintindihan. In Jesus' name we pray. Amen. Kaya pwede ka pong kutanan. So, according sa aton nga basa, this is the story of diri nag-umpisa, nag-serve ang mga apostles. So this time, a miraculous catch of the fish. So ang atong title sa ato message ngalin sa Ginoo is okay, turning your failures to success. So paano naton diri ma-connect ang aton nga title sa aton gibasa? So first, i-process anay naton ang ginatawag naton nga failure. So, sino din ula kagi failure? Ako sa high school ko nakagi ko failure, pero kaisa lang. Nakaradas jabong nga failure. Pero in failure in life, always kita nakaranas ang failure sa aton nga kinabuhi. But i-define anay naton ang ginatawag naton nga failure. Doon din ako balo magamit sa kuno. So, allowing failure to limit. Ang failure ginalimit niya ang aton nga sarili o aton kakayahan. Anong mga bagay ginalimit sa failure? Number 1, hinder them from marching forward. So, sa aton nga mga failure, ginahinder gali kita nga moving forward. But before that,
Kabalo ba kamo nga ang failure mas damo kaysa sa aton nga success? Di ba, before ka maging successful, damo-damo ka na isang ginaagyan nga failure. Kumo na sa aton tanan. Not only that, failure is more ang disappointments kaysa sa aton achievements. Bago kita makaroon sa mga achievements, damo na kita sa mga disappointments. Di ba? Do usually no ay common na sa aton. Pero pag mag-abot ang failure, paano ba naton i-deal ang ginatawag nga failure mag-abot sa aton kinabuhi? So mabalaan niyo ba ang failure is a part or parcel sa aton kinabuhi? Anong ginatawag naton nga parcel? Sino mahilig diri mag-Shopee or mag-Lazada? So di ba, usually may gaabot sa aton nga parcel. Ang failure mag-abot sa aton kinabuhi, hindi naton balaan. Di ba, kisa kung may mag-abot nga Shopee, ay dusunod pa man to si Mana, pero nag-abot mo Shopee, no? So, may baraydan, kagidayon, automatic magbayad ka. Amo mo na ang failure. Hindi mo balaan kung saan mag-abot ang failure sa imo kinabuhi. Kung balaan lang nato nga mag-abot ang failure sa atong kinabuhi, hindi na naton himuon ang mga bagay nga to nga maging himo nga failure. Most of people who succeed fail many times before they make it. So may mga tao nga damo-damo times nga na failure pero naging successful. Example lang aton nga naghimo sining incandescent lamp. Sino naghimo sini? Sa incandescent lamp? Sino? Si Albert Einstein, hindi si Albert Einstein. Nalimta ko ba, no? So Albert Einstein nagdamo Japan sa failure bago siya naging successful. Ang mga tao damo naagyan nga failure bago ang ginatawag nga successful. So paano na lang natin i-deal ni subong ang ginatawag nga failure? Allowing failure to limit, number 1 is hinder them from marching forward. Amo abini pag once nga may failure kita, do pa matyaga naton do may barrier na sa aton nga tubangan. Nga hindi na kita kausad sa aton nga pagpadayon. O ang ginatawag naton nga delaying their progress. Kumbaga gina-delay ang progress naton. Pag once abing na failure ka, delay na ang imo nga progress. Hindi ka nakaintindi, ay ano pang dapat kong himuon? Na-delay ka na, imbis tani nga mag-straight forward ka, but because of failure, may mga delay ka na sa imo nga kinabuhi. Amo na, ginalimit sa failure ang aton nga pagiging straightforward sa pangabuhi. Not only that, ano pa? Accepting failure as their destiny. Sometimes, ang pagiging failure, ginahimo to na lang kapalaran naton. Ay total failure naman ko, amo na gid ni ang akon nga kapalaran. Sino nakahambal sina damo-damo ka na failure, pinuambal ay amo na gid siguro ako nga kapalaran, no? Magiging failure na lang. So this time, ang failure gina-accept na lang naton sa aton nga kinabuhi. That's why ginalimit mo naman ang imo nga sarili. Amo na sa title, allowing failure to limit. Ano pa? Fear of starting again. So, diri na budlayan, mag-start na naman sa una, no? Kung tanaw natin, perti ka, kapoy. So, diri wala nakapuyan. Pag once ka na failure ka, back to zero ka na naman. Amo na, ginalimit niya ang imo pagiging, mag-start ka na naman sa umpisa. Amo na, pag once na failure kita, we fear of starting again. So, diri wala nakapoy, mag-failure raw. Kung may mga failure kita sa kabuhay, na doon natak-an na kita magbalik na naman sa una, no? Nagnegosyo ka, na failure, doon katara ka naman magbalik sa umpisa. Pulo na ka negosyo, umbra mo, failure lang Japon. Kakapoy, gid magbalik sa umpisa. Nag-study ka, puros failure, imo grades. Magna cum laude ka na sa college. Magna 9 years sa college. Ubalik-balik o because of failure. Pero kakapoy, amo na ginahinder niya ang aton nga pag-uswag. Ano pa? Regrets and discourage. Di ba once na failure kita, mayroon kita regrets o nga na-discourage kita? Sometimes, may regrets kita, it's because of our decision making. So may mga decision kita, nga na-fail kita, so sino mag-regrets? May mga regrets kita sa atong kinabuhi. Ay nga, agihubra ko man to man. Ay nga, agihimo ko man to. So once we are failed, mayroon kita regrets, ang
utod sunod is discouragement. Di ba? Usually, mga kabataan, subong daw, wala pa nila gawa na kung ano, na-feel ang ginatawag natin nga regrets and discouragement. Usually, kakatupa na ni sa mga, may mga edad-edad na. Wala ginato, no? Pero siguro, may mga regrets kita, ma-feel mo na kung may mga ara ka na sa 20s, 30s, dra mo na feel ang ginatawag natin nga regrets and discouragement. So, ano pa? Sige, kaya, ang bako gani 11, magtapos na kita. So, hindi naman ko, sanay nga mag-storya gid sang dugay, kaya nga ako nga oras sa eskwelahan, 4 hours straight, kaya ko magamban. Klase ko, 4 hours straight, from morning to lunchtime, 4 hours. So, hindi ko sanay maghambal. Okay, next is failure to forgive and move ahead. Failure kita, may mga tao nakasala sa aton, budlagi patawaron, no? Sino diri may mga tao nga nakasala kasta subong wala niya po napatawad? Failure to forgive, especially kung may utang sa imong tao, no? So, kabudlay mag-forgive ang may utang. Ang kaldero wala pa nabalik hasta subong. Ang surudlan wala pa nabalik. Perte kabudlay mag-forgive. And kabudlay pag once gani, budlay gid mag-move ahead. Amo na ginalimit sang failure ang aton nga sarili to move ahead. It's because of this failure to forgive. So, natural lang na isa ka tao, no? Nga may hinanakit kita. Ang nagambal gani isang isa ka tao, nalimtan ko ang imo sala, nalimtan ko imo sala, tama ba? Nalimtan ko ang imo ginobra gali, pero ang sala mo hindi ko malimtan. So, dapat, once we are failure, we need to forgive. So, ano pa? Ito, mas lalaki niya. Blaming others for their situation. Once we are failed, ginabasol nato ng iban nga tao. Ay, kung hindi lang tungod siya, hambal ko gid nga hindi kay kami mag-invest. Ginpilit niya gid ko. Di na scam. Sala mo gid. So dati na uso investment, no? Sige, dali-dali kay ma-invest kita kay magdako na akong kwarta. Na failure, nangita ka na sang rason, o sino nga tao ang i-point mo para sa imo nga sala. Ikaw, abi, kay wala ka na nagpasuno, tinapilyor ko. Estudyante ka, way ka, abi ka pangatag answer, way ka, bigahan, patang sa answer, tinapilyor ko, ay, daman mo lang gid. So, sometimes, once nga na-failure kita, gapangita kita sang tao nga i-blame. So, sino kagi sina, nga na-failure ka, tapos gapangita ka sang tao nga i-blame. Tungod gid, abi sa iya mo, tungod gid. So, pero kung tanawan naton, it starts in ourselves. Kaya ikaw man nagadesisyon sa sarili mo, hindi man ang iban nga tao. Kung iban nga tao nagadesisyon sa sarili mo, tiba sulod mo sarili mo eh. Kaya nga agi pa desisyon mo iban nga tao sa sarili mo. So that is allowing failure to limit. Ginalimit niya ang aton nga pag-progress o paghulag. So, intro pa lang kuha, wala pa ko sa kon nga kuhan. Ang mag-class, sabi kong intro ko 3 hours, klase ko 1 hour. Not only that, but failure, may benefits kali ang pagiging failure. So this time, maganda kita, the difference between the average man and men of achievement is their perception and response to failure. Paano ba kita ang isa do ka tao nga ng normal nga tao, pag once may failure, ang iya response is negative. Magiging negative na siya. But kung achiever ka nga tao, pag once nga na failure ka, i-take mo as positive. So this time, anong mga benefits of failure? So hindi ka man magambal, permi na lang ako magpa-failure, kaya may damo ang magaling benefits. So may mga benefits man ang pagiging failure. Okay, number 1, nga benefits ng pagiging failure naton is, it helps you to learn lesson. So once we are failing, nagbibigay ng lesson sa ato ni. Once failure ka, may mga lesson ka na nga na balaan. Amo nga hambalgan nila, and the best teacher is experience. Yes. The best teacher is experience. So once you are failing, may mga lesson learned ka na sa kinabuhi mo. Once gani may lesson learned ka na, hindi mo na ito pag-ibalik-balik, pagliwaton. Na failure ka na, giliwat mo pagid, anong tawag sa imo?
Ano ba yung tawag mo, no? Failure ka sa bagay, nga ibalik mo pagid. So, doon ka kalain mo ng balo, no? Pero, something wrong na sa imo. Once we are failure kita, anong unang benefits? It helps you to learn lessons. We have lot of lessons sa aton nga kinabuhi. Pag once nga na failure ka, kuha ka dito sang lesson. Kag atong lesson nga to, i-apply mo sa imo kinabuhi. Ano pa? Once we are failed, ano pang benefits? It keeps you humble. Di ba? Pag once na failure kita, nagapakumbaba na kita. Sometimes, may arabi time nga, ara kita sa success, hindi kita kakilala tao. Tama? Yan, may manay ko. Once ara kita sa peak, hindi kita kilala tao. Hindi gaya natong kilala atong kapitbahay. Hindi gaya atong kilala kung sinong tupad naton, sila atong mga friend, di ba? Pero pag once nga na failure kita, daw tanan nga sa palibot mo, kilala mo na. Magpakumbaba ka na sa imo nga sarili. Amo na ang benefit sa pagiging failure. Kisabi mo na namin na failure kita, no? Kaya at least mabalaan mo kung sino itong tao nga harap sa imo. Pero kung harap kami sa success mo, kumbaga nila ang mga sa palibot mo dira is fake tanan. Pero kung harap ka na sa down, kag nagpa-humble ka, dira mo na makita ang mga tao nga always ara sa imo. Biskan ups and downs sa imo nga kinabuhi. So isa sa mga benefits gali sa pagiging failure, it keeps you humble. Ano pa? Okay, next, it will arrest your attention. Ano ni siya? Sometimes, once we are failing, nagiging focus na kita sa isa ka bagay. May ara na kita ginatawag nga priority. Tama? Pag once abinin kita na fail, may anak kita focus ba? Dito mamabalaan, ano gid bala ang focus ko? Sa pag-eskwela mo, ano ang focus mo? Kaya na failure ka. Sa pagnegosyo mo, anong focus mo? Sa pagiging parents, anong focus mo? Amo na ang balila, being a parents do kabudlay. Kaya kung ano man ang failure sa bata, mabackfire sa parents. So in this time, mag-focus ka kung ano ang mali sa imo. That's why it will arrest your attention. Once you are failed, makapokus ka na sa isa ka bagay, kag balaan mo ng imo nga priority. Next, ano pa? Okay, it helps you to try a better idea. Once we are failed, may ara naman tabag-o nga idea nga maisip. Example, nagnegosyo ka subong sang balot. Sige ka, try. Dumingaw man ni ang balot. Kay tungod, ang imo ginabaligyaan ato sa uma. Wala man tao, wala man mabubakal. So once you are failed, magkaroon ka sang better idea. Ay, mabaligya ko balot sa kilid sang highway. So muna, once we are failed, makahuna-una gali kita sang better idea or another idea nga magiging successful kita. Kaya ang mga tao nga naging successful sa business, in terms of business, damo-damo sila sang failure. Una-una, nagbaligyaan ay sila sang tahong. So wala sila nag-successful sa tahong. Nagbaligyan na naman sila another tsinelas. Sa tsinelas, wala Japon sila nag-successful. Nagbaligya sila sang sabon, kay uso man ang pagpagwapa subong, tigto sila naging successful. So that's why, in terms nga mag-abot sa ato ng failure, makahuna po na kita sa mga better ideas. Pero depende Japon sa tao kung paano siya mag-adapt sa failure, no? So, pero the area kon is mga benefits. Ano pa? It helps you to discover yourself. Once we are failure, mabalaan mo kung sino ikaw. Ay, pertigali ko kasuplada. Ay, pertigali ko ka amuning nga tao, no? Once you are failure, mabalaan mo ng tanan sa imo kaulingon. Kay once isabi na failure ka, naga-self-pity kita, no? Sana di kagi self-pity. Nagahuna-una sa mga, amugali ko sini. Once na failure ka, makilala mo na ang imo nga sarili, kung ano kagid, kag kung sino kagid. So, ano pa, next? It helps you to pray. So, once
ang benefits sa pagiging failure, sometimes God allows us to fail to communicate Him. So, imo lang na, once nga failure kita, the more we fail, the more we pray. The more we fail, the more we communicate God. Paano ba kita mag-communicate sa Ginoo? Through prayers. So, mo lang na, no? Once we are failed, so we need to, to pray hard to God. Failure doesn't mean you will not succeed. Ang failure, it means nga hindi ka na maging successful. But, once we are failed, ano obrahon naton? Only meant you have to work harder. Pag once nga na-failure ka, mag-work ka pagid sang harder, mas sipagan mo pagid. Many that gave up didn't know how close they were to success. So, amo na gani, pag once abi na balan, example, ang basang Ginoo sa imo, this coming 2025, i-bless ta ka. Hambal sang Ginoo, kung ihambal sang Ginoo. Te, ikaw anong brahon mo? Mapabuyan-buyan ka na lang, hulaton mo na lang ang 2025, nga i-bless ka sang Ginoo. Ay, hindi na ako magsimba kay pagka 2025, i-bless mo ko sang Ginoo. That's why, wala ginahambal sang Ginoo kung saan o kitag niyagaan sang successful life para dira niya mabalaan kung gaano ka mag-serve sa iya. I will give you an example. So, ako na lang sarili. Ako na example. Ari naman ko diri. So, 2 times ako na-fail sa board exam. So, grabe, no? 3 times ako nag-take sa board exam. 2 times ako na-fail. So, una ko nga try, 2003 ako na lang edad. So, 23, first time ko nag-take sa board exam, na-fail ko. So, nag-try ko another. Kung first time ko na-fail ko, nag-untat ko dayon, so wala ko na-achieve kung anong may ara ko subong. Pagka second time, nag-take na naman ko. Ang muna ganyan, bakit? Abala daw may salig ka sa sarili mo. May salig ka sa sarili ta. So, take 2. Wala, Japon ko kapasa. For take 3, bala nyo nang nubra ko, nag-review na gid ko. Nag-review na ko, kaya ba ko, Lord, last ko na ning take sang exam, sang board exam. Pag ko makapasa, hindi siguro para sa akon. Pero ang gani, ang Diyos may awa, nasa tao pa rin ang gawa. This time, nag-review na ko. So, for that year, 24 years old, nakapasa ko sa board exam. So, that time, 2 times ako na failure. So, kung wala ko nagpadayon, wala ko na-achieve kung anong ginhatag para sa akon sa Ginoo. That's why, ang Ginoo lang ang may kapot sa aton. Tapos, ang ginatawag natin nga success, hindi na siya basihan ang imong achievement sa kinabuhi nga matawag ka successful. Hindi man basihan ang possession mo para matawag ka nga successful. For example, ang manugbalot, ay hindi ni successful nga tao kay manugbalot. No. Para sa iya, ang muto ang iya nga pagiging successful sa kinabuhi. Don't judge others because nga ila lang obra. Nagabuti bakal. Ay, ano tao, hindi ni successful kaya nagabuti bakal? No. Ang muto ang ila ngaging successful sa kabuhi nila. Hindi porket taas imo iniskwelahan, taas imong achievement sa kinabuhi, successful in life ka na. Kisabi no ginabasihan nato no kung ano ang ara sa aton subong. Kung ano ato nga ma-achievement, amo tumatawag naton nga success. But true success is in the will of the Lord. Ang tunay nga success tanara sa will sang aton nga Ginoo. Kung ano man ang ara ka subong, amo na ang ginatawag nimo nga success. Kung ano ang trabaho mo subong, amo nang ginatawag nga success in your life. It's because that is the will of the Lord. Budlay lang kis ano magiging successful kita no? Maging amo na gani kis daw maalangan kita nga kung araan kita sa top bala sa aton nga achievement is hindi na kita kilala sang Ginoo. That's why hindi mo paghambal nga amo lang ni ubra ko hindi ko successful. No. As long as nag-serve ka sa Ginoo, you are still successful. So, amo lang na ang Ginoo, iba-iba lang gid ang paghatag sa aton sang gift and also blessing. So, hindi ka magambal nga ang kalabanan abi sa mga tao no, balaan mo ang tao nga failure, ang ilang nga mindset, hindi nyo man Japon na madala sa langit ang inyo nga salakyan, balay, lupa. Sorry.
Tao na nga, failure. Kaya nga, actually, hindi tagin man, di ba, madalaton ng mga properties sa nga kalibutan? Tama, sunod din madala iya property sa langit. Di ba, wala? Pero ang utok sang failure nga tao, amo na, hindi man nila madala ilang mga property. Pero as long as dere, may ara ka property, gintugyan sa imo sa Ginoo, that is blessing. Dere gani, pamigado ka na, pag-abot sa langit, mayo lang kung sa langit ka makadto, kung sa impyerno, pagid. Doble pigado mo. So sometimes, ang pagiging successful naton, hindi lang dere sa lupa, kundi maging successful mo kita sa heavenly o sa mga butang sa nga langit nun. So, matandaan natin, success is not based on your achievement, possession in our life. So, hindi na nakabase But ano ba ang rason nga ang tao na failure? So, why people truly fail? So, why people truly fail? Nga na failure ang isa ka tao? Number one is lack of vision and purpose. Pag ikaw gani, tao nga wala ka sang vision, wala ka sang goal sa kinabuhi, maging failure ka. Wala ka purpose sa imo kinabuhi, ay okay lang niya. Okay lang maging tambay. Okay lang makagraduate. Okay lang makapangita sa. Kumbaga, wala ka sang vision, wala ka gina-look up kung 20 years from now, maging ano ka. Example, student ka now. 10 years from now, ano gina-look up mo? Ano vision mo sa kinabuhi mo? Ay maging engineer ko someday. Maging doktor ko someday. That is your vision. Pero ang ginaobra mo, failure ka gani sa mathematics. Failure ka gani ka, pamayabas ka, paano ka maging doktor? Paano ka maging engineer? 1 plus 1. 11. 2. So, hindi mo nabalaan. So, that is why people fail because of lack of vision and purpose. Ano ba maging purpose mo sa kinabuhi mo? Isabi na kita, no, pag makatrabaho, nako, ang una-una, kung gini-obrahon, makalagaw. Magbakal sang bayo. Magbakal mga pagkaon. Amo lang gitbala ng purpose mo sa kinabuhi mo. But sometimes, if we have a vision, also we have a purpose in serving God. So, amo na dapat. Kaya na-fail ang tao, it's because of lack. Wala sila sang vision. Ano pa? Wrong foundation. So, pag once gani, wrong ang start mo sa kinabuhi mo, wrong naman na ang iya nga outcome. Pag once negative, gani ka nag-umpisa, alam ka mag-positive ka naman sa last. So, pag wrong ng ating foundation, hindi na kita magiging successful o ang tao magiging, failure in life. Ano pa? Giving up too soon. Once we are failed, nag-give up na kita dayon. Nakapoy na kita. So, ang tao, nagiging failure kay tungod, nag-give up sa dayon. So, life is full of challenges. Once you are failed, amo ganin sila kung na failure ka, hindi ka dahil mag-give up. And ano pa? Why people truly fail? Inability to take risk. So, ano yung ginatawag natin nga inability to take risk? Sometimes, pag once ara kita sa ginatawag natin nga comfort zone, hindi na kita mag-risk sa ibang nga bagay. For example, gusto mo maging manggaranon, gusto mo maging kwartahan, pero ang ginaobra mo ara ka lang Japon, empleyado. Ano ang balila gani? Wala daw may gamanggaranon nga empleyado. Tama ba? May ara man kung kurakot ka. Pero kung normal, usually, ang basic needs mo, basic thing, amo lang na ma-acquire mo. Sometimes, wala kita nag-take risk sa mga bagay. For example, naganegosyo ka. Bago ka magnegosyo, manegosyo ko anay sa mga kakanin, pero ang utok mo negative na ba? Sino mabakal? Sino man? Hindi ko na ibaligya. Kung baga, wala ka bagay nakanegosyo, naging negative ka na. Matake ko sa college, may eskwela ko college. Galing, perte man sa akon, kamango. So, paano lang prayer na lang ginakailangan. So, sometimes, we need to take risk para maging successful kita.
Why people truly fail? Kaya wala sila nag-risk. May mga risk manginabi in terms of negosyo, in terms of job. For example, gusto mo sang maayo nga obra, pero empleyado ka lang sa mga sa mga low lang ang pasahod. Bala nyo rin sa Pilipinas, mo ginambal nila daw ng always caption nila nga mahalin mo ang Pilipinas. Biskan waiter lang, biskan maintenance, ang gina-required 4 years graduate. So grabe no. Grabe tapos ang sahod mo 350 per day. Kung hindi ka mag-risk, ang ako nga obra diri maintenance. Kung i-risk ko ni pa going to abroad, di ba? Mag-risk ka gid. So why people truly fail? Kay wala sila nag-take sa risk. Kung di na sila comfort zone, tigto na lang gid sila. Ano pa? Moving with wrong people. Amen. Pag mali na gani ang imo nga mga tao nga upod, may tendency ka gid nga ma-failure. Example, Christian ka, nag-upod-upod ka sa mga unbeliever. Nalipay ka gid ay sadya gid gali ang magiging upod-upod sa mga unbeliever no. At the end of the day, nag-eskwela ka, nagaligoy-ligoy ka kaya may mga friend to sige lang si Bat. At the end of the day, wala ka nakatapos ang eskwela. Naging failure ka. Negosyante ka. Ang imo circle of friends, mga unbeliever. Mabaligya ta siya bukay para magmangaranon. So wrong people, naging failure ka. Kaya kita sa Christian, kilalahon naton kung sino atong ginapang updan. Wala man sang malain kung may ara kita mga friends nga unbeliever. Siyempre, we need them para i-friends mo sila para madala natin sila sa Ginoo. Ang problema kung ikaw ila madala. Duwa man lang na. Sila madala mo or ikaw ang madala. Kaya as a Christian, kilala na natin kung sino aton nga mga kaupod. Kung Christian ka, dapat ay mo best friend, ay mo friend, Christian man. Wala man natong ginakuha ng iba, no? Pero may mga Christian, nga ang ilang mga friends is nabilong sa LGBTQ. So dugay-dugay ang imo nga panghulag daw kuan naman. Di mo na mabalaan. Nga na failure ka is because moving with wrong people. So, the last is why people truly fail? Disobedience to God. Once we disobey, ma-failure gid kita. Madamo na nga mga karakter sa Bible nga nag-disobey nga na failure. Not only karakter sa Bible, biskan kita diri may mga kilala kita o may mga members dati nga nag-disobey nga na failure. When we are disobeying God, sigurado lang gid 100% nga ma-fail ka. Siguro hindi ka man na-fail sa imo nga studies, but may time gid o may mga aspects ng life mo o mga portions sa life mo nga maging failure ka. So, this is my topic pa lang. So, kuhan pa lang to, intro pa lang to, tanan. So, diraro pa. So, the title is, How to Turn Your Failure to Success. So, ano kaya ang ubrahon naton? How to turn your failure to success? Isa lang yun ang answer dira. You need Jesus into your life. To become successful, you need Jesus into your life. Hindi man hambang kung save ka na, ayahay ka na. Tama? The more gani nga naging faithful ka, the more nga damo sa temptation. Pero, para maging successful ka, you need Jesus into your life. Okay, for number 1, apat na ka points. To turn your failure into Jesus, number 1 is, invite Jesus into your boat. Basahon natin ang verse 3 and 4. So, okay, ano pa kita? Luke chapter 5, verse 3 and 4. Okay, let us read. And he entered into one ship, of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep, and let down your nets for a draught. So this time, we need to invite Jesus in our boat.
We need to invite Jesus in our journey. We need to invite Jesus in our plans. Ano man ang plano mo sa kinabuhi, you need to invite Jesus. Dapat ang magiging partner mo si Jesus. Not only that, in our decision, we need Jesus. So, kamada, and he entered into one of the ship, which was Simon. So, kung gusto mo maging successful in our life, you need to invite Jesus in your life. Hindi na siya gin-invite natin para ma-save, ha? Wala niya kalaman sa ating salvation, eh. Once we are saved, siyempre, need ta ang Ginoo. In our journey, kung ano man ang journey mo, sa kinabuhi mo, you need Jesus. And also, ano mga plano mo? Once nga nagplano ka, ask God first. Lord, tama ba ning ginaplano ko? Lord, tama ba ni ang mga plans ko sa nakabuhi? Isaabi kita, magplano kita, kung diin pa to na fail, tigto pa kita ga-pray. Diba? Baliskad. Bago kita magplano, dapat mag-pray, anay. Sa aton nga decision making, we need to invite Jesus. So Lord, tama ba niya ako nga decision? Yes or no? Lord, kung may mag-abot nga falling star, yes. Kung wala, no. So, hindi na kita magambag na may mag-abot pa nga mga falling star. Just invite Jesus in your boat. So, dali lang no, number 2. Admit your own efforts have failed. In verse 5, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. So, ano ginambal dari? Master. Sino ba si Jesus Master? Tandaan natin, kanday Simon P.O., mga disciple this time, they are professional fishermen. So, ano ba nila, Master? We have toiled all night. Kay balaan nila ang mga isda, makadakop sila isda sa gabi. Kaya mga isda kung gabi, tulog. So, wala ka mong kapating ang isda tulog? Gatulog ang isdahan, they are rest. Pero mata nila, gumuklat na. Pero, kumbaga, ang rest sa body nila, babody. Kumbaga sa aton, di ba, kung tulog kita nag-rest aton nga body, amo man na mga isda, gakatulog ta nag-isda. Oh, we have toiled, grabe ilang nga obra sang gabi nga to, pero wala sila may nakuha. Sometimes ang aton nga effort, ang aton nga so this time abi aton nga effort, aton nga knowledge nagasalig na kita. Mga achievements ta sa aton nga nagasalig na kita digto. Kumbaga, ang ginabost naton ang aton na nga sarili. Hindi na ang Ginoo. May achievement ka, ay hindi tungod sa akon, wala gid nag-amo ni ba? Ay hindi tungod sa akon, wala ni namong Liberty Bible Baptist. Ay hindi tungod sa akon nga mga finances, diri hindi magkaamo ni magka-aircon ang simbahan. Yes, sometimes ang effort naton ang aton ginapa taas. But this time, ang ba niya? Admit your own efforts have failed. Master, we have toiled all night and have taken nothing. Kaya we need to admit nga ang aton nga effort, wala gina siya pulos atubangan sang Ginoo. Pag imo nga effort. Paghambal naton gani nga we work hard, it means may ara kasi nga tawag nga self-confident. Sarili mo nang imo ginaisip. A man who refused to admit his mistake can never be successful. Amo ni kisang mali nato Sino diri ang tao nga wala giginaamin nga iya sala. So nung may mga tao nga hindi siya mag-admit sang iya nga sala. Kumbaga grabe ang pride sa kagalingon ba. So biskan balaan niya nga iya na sala pero hindi siya mag-admit. So this time nga baliraw? Professional sila nga fishermen pero wala sila may nakuha. It's because nagsalig sila sa ila nga sarili. Number 3, ano pa? Obey whatever Jesus tells you to do. In verse 4, ano ang balik Jesus Christ? Now, when we had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a drought. This time, aga na. Sino diri ka pang isda aga?
Di ba? This time, aga na si Jesus Christ, ginambalan sila nga, anong baliya, Simon? Balik ka mo digto, kag nang isda, liwat. Kung sa isip mo si Simon, ano man si Jesus Christ man? Gabi gani, wala kami may nakwa, subong pa nga aga. Sometimes, obey whatever Jesus tells you to do. Ano nga balo? Launch out into the deep and let down your nets. Kung ikaw fisherman, patihon mo si Jesus Christ? Ano man man kung aga, hindi ka nagawag, hindi makadakop sa isda. Kaya nagapadalom na sila. So this time din nagsugo sila ni Jesus Christ. So, ang ang Ginoo may ara sa aton sang ginahambal, pero hindi naton, kumbaga, hindi naton sa aton nga comfort. Lord, daw, hindi man ni angayan para sa akon. Lord, tama ba ni? Nga ginahambal mo ni sa akon? But we need to obey whatever Jesus tells you to do. Bahan mo natabo, nag-obey ba sila? Wala. Nag-obey pero 50-50. No, namba ko nga 50-50. Are. In verse 4, now when we had left the speaking, he said into Simon, launch out into the deep and let down your nets. Ano nakabutang dira? Nets with S. Pero ano ginubra nila? Are. And Simon answered into him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, di ba nagpati siya? Nagpati. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. So, ano ang kinimo ya? Net lang. Ang gisugo sa ila, nets. Pero ang inobra nila, nag-obey sila, nag-obey. Ang mga gani half-hearted obedience ba? Ang ginobra niya is net. Ano natabo sila subong? Sama nila tabo. Kay nets ang ginhambal, net lang ang gipati. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes and their net break. Damo na nga blessing. Blessing na to. Pero ano natabo pa? Na-break ang ilang net. Nga ba nyo na-break? Kaya ang sugo si ila gani, okay, di na pointer na rin. Okay, nets, it means dapat damo ang ila nga dalon. Damo ang ila gamiton, pero lo ginubra nila, isa lang. Amo lang hambal gani nga pera na naging bato pa. Samo na, we need to obey Jesus 100%. Hindi na 50-50. Di ba sayang? Naguba lang kita ilang net. Isa lang dala nila. Di kung damo tani dala nila nga net, ang hambal diri okay. And they enclosed a great multitude of fishes. And their net break. Sa muna gani, pagwas ang Ginoo nagsugo sa aton, patihon naton 100%. Kay base magpatas sini sa ila sa mga apostol kini nga nets ang ginsugo, net lang ang ilag dala. So, obey whatever Jesus tells you to do. Ginobey ba natin ang Ginoo? Amo na siguro hindi ka pa naging successful in life kay wala mo pa gipati ang Ginoo 100%. Kumbaga, amo na tani ni ang chance ginabasing himuon mo na ni. Natamad ka, wala mo ginubra. Magiging successful ka pero hindi totally 100%. So that's why if God obey whatever Jesus tells you to do. Okay, in the last, naglampas na ko ba? Okay, last na. 4 points man lang ko. To turn your failures into Jesus, follow Jesus into His direction. Basahin natin, verse 11. Verse 11. Okay, verse 11. Okay, read. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed Him. So this time, nag-followed sila kay Jesus Christ. Sometimes, abi ang pag-follow natin kay Jesus Christ, nabudlayan kita kay base madulaan kita. For example, student ka subong, may dream ka nga magiging professional someday, pero gina-impress sa mo sa Ginoo Bible School. Ano pilion mo subong? Kaya mo nang direction sa imo sang Ginoo. Sometimes, pag once nagsulod, kita sa Bible school, mambalaton,
ay maging pastor ka, ano ipakaon ko sa akong pamilya? Ano na lang ako ng mga handom sa kinabuhi? No, but kung ang Ginoo naghatag sa imo sang direksyon, kaya na ihatag tanan. Tandaan naton ang tag-iya sang tanan ang Ginoo. Kaya pag once may ginhatag direksyon sa imo ang Ginoo, patihon mo. Lord, gusto ko maging ara sa ministry. For example, this Sunday, Lord, wala kami karanon buwas. Lord, ano na lang ipambayad na mo sa kuryente kung hindi ko magbiyahe subong nga adlaw? So, ang direksyon sa Ginoo, magsimba ka subong. Bahala na ang Ginoo mag-provide sa imo nga needs. Lord, sayang pa to ba no may income? Income ko pa tayo ito, sayang pa to 1,000. May ara ko pakyaw, Lord ba? Sunday galing, 5,000 ako nga pakyaw. Lord, hindi na ko masimba, sayang ang 5,000. Na-disgrasya ka to nakabunggo ka sang ban. 20,000 ang bridean mo. Sinulogi? Ikaw, Japon, kung nagsimba ka tani, wala pa sakit imo nga ulo. Ang muna gani, once God give us direction ba rin nga magsimba ta Sunday? Direction ba rin nga magbalik pag kita karon sa hapon? Amen na kita, no? Pero, pila na lang bilhin karon sa hapon. Sometimes, Jesus, follow Jesus into His direction. Sila nag-follow, sila automatic. Wala na sila nag-follow, nagduwa-duwa pa. Kung tanawon nato, sige, basa nato sa verse 11, and when they had brought their ships, it means, balik na nila. Implastar na nila ang ilang mga ships o mga bangka this time sa shore. Anong ginagawa nila? Into that, they forsook all and followed Him. Wala na sila nagduwa-duwa sa ginhatag nga direction sa ilasang Ginoo. So when they had brought their boats to shore, they left everything and followed. Gimpabayan na nila to tanan-tanan. Kag nag-follow sila kay Jesus Christ. So grabe, no? Bago problema, God's work done in God's way will not lack His supply. Isa, nag-aalangan kita kay base may mga ginaisip kita. Lord, may ara na naman kita giving. Lord, lapit na naman ang amo. No, ma-meeting naman kami karon, may aramutan naman ng alitsyon. Lord, may ma-meeting kami karon, may aramutan na naman karon mga pagkaon. Kung God's direction na, amot kita. Amen? Let God, kumbaga, ang Diyos na bala magbalik sa imo. We can't outgive God. Nambal nato na, kung naghatag ka sa Ginoo sa kutsara, balikan niya ka sa pala. Nambal nila, no? Pag naghatag ka sa Ginoo sa kutsara, balikan niya ka pala. Kung naghatag ka sa balde, balikan niya ka sa kabo. Hindi, siyempre, mas dako sa balde. Container. Di ba? Drum. Ano gihatag mo subong sa Ginoo? Ano gihatag mo sa Ginoo subong? Nga balikan niya ka. Ang gihatag mo sa Ginoo subong kwan, pasakit, paugtas. Di balikan niya man ka sa damo nga paugtas. Kung ano gihatag mo sa Ginoo, amo man ibalik niya sa imo. Kung naghatag ka sa imo sang possession, naghatag ka time, gaan ka man sa Ginoo sang time. Kung naghatag ka sa imo sa Ginoo sang sang kinds, balikan kami na sang kinds. Kung naghatag ka sa Ginoo sang money, siyempre balikan kami sa Ginoo sang money. So muna gani, once we God follow in His direction, hindi mo na pag-isipon kung ano ang madula sa imo. Kaya tanaw ng tato na Ginoo, wala may madula sa iya. Biskan madula ka pa sa simbahan, ang Ginoo is still God. Nabali, no? Madula lang ko na sa Liberty Bible Baptist. Tumbagin na ba? Base ikaw una matumba. So, ang matandaan naton, hindi naton ipataas aton nga sarili. Kaya wala man kita sa silingang kalibutan. Ang mga ganyan balila, no, hindi lang kita na masimba, kay damo aramutan. Hindi na kita dara kay damo kita sabad, kag perte ka stricto ang baptist. Do tagalakata sa dalan, do agent kita mga dakpon. Paano ka nga do agent ka, kay babae ka, naga-pants ka, naga-sexy short ka, do agent ka, nagatago-tago ba? Umlagis,
But, this time, okay, last verse na ito nga basahon, Zechariah chapter 4, verse 6. Okay, matapos ako tayo. Last verse, Zechariah chapter 4, pwede lang. Zechariah. Okay, Zechariah chapter 4, verse 6. Okay, let us read. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but my spirit, saith the Lord of hosts. You will not succeed by your own strength or power. Amen. Hindi kita mag-succeed kung nagasalig lang kita sa atong kaugalingon. Sa aton nga strength, sa aton power. But my spirit says the Lord. Simple lang ang aton nga message subong. Atong pinakauna-una. Pwede na mabak. So, para maging successful kita, ano lang obrahon naton? Isa lang gid. You need Jesus into your life. So, simple lang message subong aga. I hope nga makatag sa aton sang gamay nga knowledge or inspiration nga tanan naton nga hulag, we need Jesus. Para hindi kita maging failure sa atong kinabuhi, we need Jesus. If we failed, we need Jesus. In every aspect of our life, we need Jesus. Okay, may I request everybody to please stand. Let us pray. Lord, most gracious Father, Lord, salamat sa imong time hatag sa amon. Salamat man, Lord, sa imong mga pulong about, Lord, sa success and also salamat man, Lord, about sa failure namon in our life. Especially, Lord, naging failure kami sometimes sa imo, Lord, sa among nga pagpangalagad sa imo, Lord, sa direksyon nga hatag mo sa amon. Naging failure kami, Lord, it's because, Lord, sa amon nga ginahuna-huna, Lord, nga kaya namon ang mga butang sa sining kalibutan. But, Lord, salamat, Lord, sa amon nga failure, Lord, may ara man ginatawag nga success. Salamat sa imong always nga pag-guide sa amon. Salamat sa imong proteksyon. Salamat sa imong grasya, Lord, nga nakaabot kami sa sining amon nga mga achievements. And Lord, salamat man sa imong pulong subong nga naghatag sa amon, Lord, sa knowledge or sa wisdom about kung paano kami, Lord, magiging successful someday nga ihatag mo sa amon, Lord. Salamat man, Lord, sa imong pulong. Salamat sa mga members sa sining simbahan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, may request nga subong nga magapiyang Japon nga kita sa aton nga mata. May request Sir Alden for the invitation. Continue to bow your head and close your eyes. Nabatihan natin kung namin ng mensahe sa sa iyo. Turning failures to success. How many times na na-fail kita sa ating kinabuhi, even sa ating Christian life? Members, Christians, mag-stay ba ka ma-failure sa iyong kinabuhi? Failing is not bad, but staying failure. Yes. This morning, wala akong kabalo kung di nga part sa iyong kinabuhi. Na-fail ka, or basi successful kay ka sa iyong kinabuhi this morning. But sa iyong Christian life, failure ka. How many times na-fail nato ng Ginoo sa ating kinabuhi? Why not this morning, invite mo si Jesus Christ sa iyong abon? Basi na-fail ka kay tungod ka sa salig ka sa iyong kaugalingon. Wala ka nagsasalig sa Ginoo. Why not this morning, magkanto ka diri sa tubangan, magluhod ka, saligi ang Ginoo sa imong kinabuhi. Estudyante, eskwela ka, basi nagunahuna ka nga maging successful ka sa imong academics, kung magsalig ka sa imong kaugalingon, no, hindi. Maging successful lang ka kung magsalig ka kay Jesus. Parents, basig nagasalig ka sa imong kaugalingon sa pagpadako sa imong mga bata.
No doubt, na maging failure ka sa imong mga anak kay tungod nagasalig ka sa imo. Nakaugalingon. Why not? Iampo nimo sa Ginoo. Na Lord, sa akong journey, gusto ko nga ikaw akong isaligan. Hindi ko gusto ma-fail kay tungod nagsalig ko sa akong nakaugalingon. But Lord, all of those failures na nahimo ko in the past, gusto ko ma-turn into success. This morning, wala gid ba makabulig sa aton, but only Jesus Christ na. Saligi ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw imong kaugalingon. Most gracious and loving Heavenly Father, thank you. Subong Amen. Thank you sa reminders mo that failing is not right. And staying failure is. This morning, wala isang ibang nga pamaagi para maging successful kami sa ating kinabuhi. But pinaagi lang sa pagsalig sa iyo. We can move on sa aming kinabuhi. We can move on sa aming journey. If magpabiling kami kinabuhi. Help us, to move forward by trusting you. Help us to invite you sa aming abode. Help us, to follow ang iyong kabubuto sa aming tinatawag. This morning, na-fail man kami, but help us to turn those failures sa aming kinabuhi into success. This morning, how many times we failed you, Ginoo? At salamat sa iyong faithfulness sa aming kinabuhi. This morning, forgive us sa mga sala na nahimo namin sa mga tuwa. Forgive us if we fail you, Ginoo. And this morning, sa nabili na mga oras, Lord, magapadayon, upod sa matagusan. Lord, magapadayon, patunga. And we love you this morning, in Jesus' name. Amen. And amen. Padayon sa pagtindog, and this time, ginatag ng panahon sa ating asawang